Welcome to the world of treasure hunting mga kaibigan. At meron kaming pinuntahan, isang site ng ating avid fans or sabihin na lang nating subscriber natin sa YouTube channel. At nakikiusap siya na magpa-decode siya sa kaniyang prospected site. So, pero hindi yung area dito kasi nagpapahinga lang muna kami, pero maya maya dediretso na kami. So yung area po nila ay walang masyadong bato. Sabihin na lang natin na yung mga base point doon ay old puno. Buti na lang ay hindi pa naputol yung sinasabi niyang puno ng tuog. Maya maya makikita yun sa video. At meron lang tayong sinilip sandali. Umiinom muna tayo ng coke dyan, pati yung kasamahan natin at yung landowner dyan, para may lakas tayo para dun sa actual na pag-remapping or sa pag-decoding. Although mahirap talaga decipher yung mga signs sa mga bato, pero mas mahirap yung sinasabing yung ginawang benchmarker ay yung mga old puno, 'di ba? Kasi madalas pinuputol na, kung hindi pa man naputol ay tuod na lang. O yung iba naman ay talagang wala na talaga, wala ka nang makikita ng puno. Pero dito sa unang na-remap namin ay merong old Camyas tree na naka-align doon sa south side ng old Angelo tree. Malaking puno yun At may item yung Angelo tree dahil may detection yung kasamahan natin doon. At sa distansya mula sa old Camyas, kasi inukay namin yung ilalim dito, ay merong mga basag na bote, kulay brown at makapal. At yun, pinuntahan pa namin yung sinasabing old tuog at ipapaliwanag ko kung paano mag-remap mga kaibigan, na naaayon din sa aking nalalaman na itinuro din sa akin o ibinahagi ng aking mentor. So explain ko lang muna gumawa ko ng layout sample nito para mas maunawaan ninyo. Ito yung fulcrum point natin, sa makikita ninyo sa video. Ito yung 203 na naka-align papuntang east side itong tisa. At according sa history, dati daw itong kinampuan ng mga Hapon. Nasa tuktok lang banda. So yung inclination ng terrain ay 45 degrees pababa at patag na pag dating dun sa makikita ninyo, mayroon diyang mga palayan, di ba? So mabalik po tayo. Since pareho silang fruit bearing trees, langka at tisa, except lang dito kasi pang hardwood to tuog tree. Dito lang muna tayo babase. Alam naman natin na pagka tisa ay prone to under deposit yan, mababaw lang talaga yan, nasa 15 to 33 feet, ganun lang talaga yung mga small depo or quick deposit. Kung tawagan pa sa mga Pinoy ay giveaways, pero yung layman term po dyan ay quick deposit. So parehas naman dito, madalas sa old langka, once na kinampuhan yung area ninyo tapos nakikinabang yung mga Hapon dyan, nasa 12 degrees po galing dito. So 12 degrees north. Pero depende po sa plastada ng creek formation, kasi baka naka south side siya or naka north side. At pwede rin naman sa 135 degrees to 315 degrees. So ngayon ang kagandahan east-west alignment to. At galing na naman dito, balik tayo sa tuog, naka 45 degrees naman ito. So tamang tama yung 3 grams, pang 3 grams talaga ito. Ganon din dito, 315 to 135 degrees, tamang tama talaga yung 3 grams na ginamit ng mga engineers noon. Ito ay 30 yards, nilakad ko to, hindi na lang makita sa video. Ganon din dito, 30 yards. Pero ang hindi lang talaga same distance ay ito, mas distansya po ito, yung dalawa, yung tuog tree at yung tisa. Lagi po ninyong tandaan na pang under po talaga, marami na din itong nakukuha ng ganito. At sana
po ay operate iyon ng ating ka-TH. Ganon din dito kasi lagi daw itong natatamaan ng kidlat. So pagka ganyan, alam naman po natin na yung gold is the best conductor of electricity. Baka po ay meron talaga dito kasi marami na rin nakakuha sa tuo. Yung iba nga ay may pako dyan ito wala sila napansin. Pero pagka ganyan, subukan po natin yan. May hatak din dyan yung gamit ng ating kaibigan na nasa video. At ganun din dito. Pero ako, I'm not basing talaga sa mga gamit, no? Sa akin lang ay remote. So kapag equal distance sila dito, ganun din dito, kung sana lang ay nasa gitna yung pinakamalaking load. Pero sa kasong ito ay hindi sila equal distance, okay? So walang load dito sa gitna. At nandito lang talaga. Pero kapag sukatin natin ito, ganun din dito, yung possible target niya kapag square, may missing coordinate dito. So dito yung load na sinasabi ko sa kanila na medyo malaki at matrabaho, magastos. So dito na yung box talaga, 'di ba? So dito yung load. So hindi na natin pag-interesan pa yung medyo malaking load. Dito naman na tayo. So makikita ninyo sa video ay amin pong hinukay yung nasa ilalim ng tisa. Ayan po. So makikita yan sa video na hinukay dahil malambot yung layer transition niya sa lupa. Posibleng meron. Right. Okay. Gani, ang uban kay trapalan og itom. Para di makita pero pang giveaway sa mga nani. So muna ang naka-align paingon sa 2 ug 3 naka due west. So okay, due west. Okay, tron. Okay, ayan, due west dito ang old 2 ug 3. Dire ang east side sa due northwest 315 degrees. Dito ang nangka. So pasok siya sa tamang 3 grams. So ang sintering dire so pag nga na fruit bearing trees yellow man sa color coding ani sentro. Ang is from tukod deposit. Grabe. Burot ng kuan ba kung karaan. Ditaw. Diri atong konon dyan. Tagsaro ninyo nani. Sa bijuan sa nako. Manigingon ako nga nag-triangulation. Para sa legit to kato. Tuog og kini. Nangka mo rin nag-triangulate. Sa bijuan sa nako kadali. Sa muna itong kaluton dyan sa kani asang tong may ilan na north south isa dito ang norte sa 315 degrees gikan diri sa punuan gid. Gikan rin sa punuan. Muna mga tamang alignment ito ang nangka sa code 6 and then code 4 ni Dre and then ang katong tuog naka west side east Dre ang east
code 3, code 7 dito, metal element kini wood element. Ang dito metal element, dire wood element na pod. So kapag 135 degrees prone to quick deposit, unya na mga remarker, dire lang ta dapat. Pinahanglan kita mag-layout para masabtan pod sa ato mga ka-TH. Walay perfecto nga decoder pero magbase ta sa layering precision.